tayo tumayo? Ipupo natin ating mga ulo. Diyos na mahabagin sa gabi po ito. Araw po ng Holy Friday, amang banal na makapangyarihan sa langit. Ginugunita po namin, Panginoon, ang iyong kamatayan. Natapos na po, Panginoon, ang iyong kamatayan. Alas 3 ng hapon. Ngayong gabi, Panginoon, kami nananalangin sa iyo. Ikumpas mo, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, kami narito, humihingi na naman yung ambag sa inyo. Sa dami-dami po ang nangyayari sa panahon ito. Panginoon, kung wala ka, wala rin kami. Humihiling kami. Sinabi mo, Panginoon, pag kami ay lumapit, ay pagbubuksan mo. Panginoon, ikaw lang ang inaasahan namin kung wala ng iba sa nangyayari po sa pandemya na ito. Ito yung araw ng Holy Friday, Diyos amang Espiritu. Kami nananalangin sa iyo. Araw ng kamatayan. Panginoon, ikilos niyo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa, lalong-lalo na sa buong mundo, sa nangyayari po ngayon. Na alam namin, Panginoon, na habang naghihirap ka, sinabi mo, Panginoon, isang kataga, Ama ko, bakit mo ko pinagaya? Elay sabachthani, ang wika mo sa iyo. Diyos na makapangyarihan, tulungin mo po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu ni sa bawat anak mo. Wala mang dapuan ng pandemya sa nangyayari sa buong mundo. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga nakikinig. At narito po kami sa FB Live. Ingatan mo po sila, Panginoon. Huwag mo silang pababayaan. Tulungin mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Lalo-lalo na, Panginoon, isiksik mo ang iyong banal na Espiritu. Banal na salita. Ihalo mo sa laman, sa Espiritu, at sa aming kaluluwa. At buong pagkatao namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinupuri kita. Pinapasalamatan, Panginoon. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Ngayon, mga kapatid, sa pananampalataya, tayo pong nakikinig, lalo na sa nanonood sa FB Live. Gininitan po natin ng alas 3 ng hapon. Yun po na sinabi niya, it is finished tayo. Doon siya namatay. Nakahimlay po siya ngayon. Na alam natin sa sarili natin na abang ginaganap ng Panginoong Kristo, hirap na hirap, makikita mo, ang buong katawan niya makita mo, dumudugo habang sinasaksak siya ng kanyang kulong tinik. Pero hindi siya nagrereklamo. Hindi siya nagrereklamo. Kung maaari lang, sabi nga niya, bago dumating yan, ipagpaliban mo. Pero ayon pa rin sa iyong kalooban. Pero nasa naman siya.
nasasaktan din na katulad natin. Kaya nga, ba't di natin isipin sa sarili natin kung gaano kahirap nangyayari sa ating Diyos na banal na pinaglilingkuran natin. Lahat tayo, dadaan din to. Dahan nga lang kailangan mong makonect para sa Kanya. Kailangan mong i-connect ang sarili mo para sa dakilang Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Kapatid, isang tabi muna natin ang ating kung sino mang may puot sa bawat isa sa atin. Kung sino mang nag-iisip ng masama sa bawat isa sa atin. Tanggalin mo. Hindi ito panahon para maglaban-laban tayo. Ngayon, araw ng Friday, Holy Friday, sa bawat isa sa atin, pakinggan natin ang Panginoon Jesucristo. Kung paano siya humihiyaw sa sakit. Kung paano nasasaktan ang kanyang katawan lupa. Nakita mo. Iniisip mo ba habang tinutusok ang kanyang katawan? Iniisip mo ba kung ano ang nangyayari nung panahon ni Jesucristo? Nasaan ka ba nung habang naghihirap, habang pinapasan niya ang krus, na hirap siya. Pero wala tayong magawa. Tandaan niyo, lahat tayo, hindi lang tayo, buong mundo, iginugunita ang araw ng Friday. Sana makatulutan yung aral ko. Iiwan ko ang salita para sa inyo na galing sa banal na salita. Naway sana'y sumiksik sa inyo ang iyong banal na salita, ng banal na Espiritu. Lumambot ang iyong kalooban. Lumambot ang iyong pagkatao. I-focus natin ang ating para sa Kanya. Alam niyo, ang pandemya, hindi na biro ito. Sa dami-dami nating nababalitaan, Diyos lang ang mismo ang ating gabay. Siya mismo ang gagabay sa atin. Siya mismo ang hahawak sa atin. Kung meron kayong kasing laki ng butil ng mustasa, ba't hindi nyo hilingin sa Panginoon na huwag tayong dapuan ng pandemya na yun? Napakaraming nangyayari sa mundo ngayon, lalo na sa Pilipinas. Ang daming tinatamaan, kapatid. Hindi na biro ito. Ito yung sinasabing yung 4 na kabayo. Yan yung magiging paksa natin. Yung 4 na kabayo, yung nangangabayo. Meron kumatawan dyan. Mga lagim na ang mangyayari sa mundo sa ginagalawan natin ngayon. Napakabigat, kapatid. Gaano karami yung 4 na kabayo na yan. The 4 horsemen. Makikita mo, kapatid, nandyan ay nagpapatayan, nandyan yung digmaan. Nandyan na yung mga dumarating, ito na yung mga salot, ito na yung mga parating na yung nangyayaring patayan. O nangyari na ngayon. Nandito na rin yung mga bulahang Kristo, nagpapanggap. Bulahang propeta, nagpapanggap. Makikita ninyo. At malalaman nyo, mararamdaman ninyo sa sarili ninyo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hanapin yung isang tao na yun. Ang siyang gagabay sa atin. Ang siyang kakandili sa atin. At siyang magbibigay ng gasolina para sa atin. Siyang uhubog sa atin. Siyang magmumolde sa atin. Hanapin nyo yung tao na yun. At makikita ninyo. Lalo na ngayon. Hindi na biro ang nangyayari ngayon. Kapatid. Yung gutom na dumarating. Ganon kabigat ang nangyayari ngayon. Ganon kahirap sa dami-dami ngayon. Nagugutom ngayon. Sa panahon na ngayon. Ito ngayon nangyayari. Ito yung napapanahon. Nagkakaroon ng mga bulang propeta. Ito yung mga salot na nangyayari na hindi natin alam kung bakit nangyayari.
Merong palatandaan ng Panginoon para sa ating kapatid. Kung makikita niyo. Kung meron kayong banal na kasulatan, buksan po ninyo. Apocalypse chapter 1. Chapter 6, verse 1 and 8. Ulitin ko. Apocalypse o Revelation, chapter 6, verse 1 and 8. Kung meron kayong banal na kasulatan, lalo-lalo ng mga nanonood, buksan po ninyo at makinig po kayo. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isang 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang ng buhay. Ito yung pangitain o panaginip ni Juan. Kaya sinasabi ko po sa inyo. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isang 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay, na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika kanya. Tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. Ito yung sinasabing kabayong maputi, Pakinggan nyo kapatid, Tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. At yung nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong at siya'y dumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Walang iniwan nung panahon ng Old Testament, kapatid. Ito kasi, maraming nagkakamali, lalo-lalo na. Ito, kaya ini-explica ko sa inyo ito. Ito yung 4 ng mga kabayo. Ito yung 4 na kabayo na sinasabi. Ito yung bulang pastor. Bulang propeta. Diyan mismo magbibigay, nakakala natin, tama ang kanyang ginagawa. Nakakala natin, siya yung ating sinusundan. Makasi nakikita ninyo, lahat ng bagay natin, nasa kanya lahat. Nasa kanya lahat. Dahil ang Diyos, alam mo, patas makikita mo. Patas siya kung magbigay. Binabalansin niya lahat. Noong panahon ni Eva at Adan, ganyan din na nangyari. Yung serpente. Etong pangalawa na naman, ganito rin nangyari. Binigyan niya ng kapamahalan. Panahon ni Job. Ganyan din. Kung titignan niyo, binigyan din siya ng authority ng Diyos. Huwag mo lang sasaktan ang kanyang naman. Ganyan ang nangyayari. Ngayon, mabigat itong puting kabayo nito, na hindi natin alam kung sino ito. Walang nakakaalam kung sino yung ang gumagawang role nito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, meron kayong discernment. Kung ang Diyos, nakakonect kayo para sa Kanya, kung ang Diyos, may relasyon kayo sa Kanya, kung ang Diyos, ay pumasok kayo sa kaisipan niya, makikita nyo at malalaman nyo kung sino ito. Ang Diyos mismo ang siyang mag-feed ng Espiritu. Siya magbibigay ng discernment sa inyo kung sino yun. Walang nakakalam kung sino ito. Makikita ninyo kung bakit dala-dala niya isang puting kabayo. Nagdadala siya ng tagumpay at magtatagumpay. Ito makikita niyo kung bakit ganyan yung naging pangitain ni Juan. Nabuksan niya isang tatak niya. At meron pa. Kasi yung mga 4 na kabayo niya nakasama. Magkakasama yan. Hindi pwedeng mag-iwanan yan. Dahil yun ang nakatakda para sa kanila. Walang makaka-question sa Diyos. Dahil gawa niya lahat siya. Hindi natin pwedeng questionin ng Panginoon. Dahil merong tinitignan ng Panginoon. Meron siyang binabalansin. Meron siyang ginagawang sentro para sa atin. Kung bakit ganyan ang nangyayari. Hindi pwede, lahat ay puro mabuti, kapatid. Binabalansin, hindi pwede puro mabuti. Meron ding masama. Na kaya niyang balansihin. Kung meron kayong libel o hulog, ganyan ang ginagawa niya para sa atin. Kailangan lang
Meron kayong discernment sa bawat isa sa atin. Lalo na ngayon, dumarating na ang kabagabagan. Dumarating ang mga salot. Itong bulang propeta na to, ang siyang makakaalam kung meron kayong discernment. Isang tao, 2 tao, 3 tao, 5 tao, tayo lahat, makikita natin kung sino yung gumagawang role nito. Mararamdaman niyo yan. Ba't hindi niyo hilingin sa Panginoon o sa Panginoon sa Kristo kung sinong tao yan? Pwede nating hilingin. Pwede tayong malalain kung sino yun. Para malaman natin. Kaya lang, depende nga. Kailangan natin sumunod sa tuntunin. Kailangan nating makita talaga yung totoong Diyos. Kailangan nating hanapin yung totoong dakilang Diyos, dakilang Ama. Amang banal na makapangyarihan nang siyang gagabay sa atin. Siyang takakandili sa atin. Kaya lang hindi natin siya makita. Bakit? Tanungin niyo kung bakit hindi niyo makita. Hindi niyo siya makita. Tanungin niyo. Merong problema. Merong pagkukulang ang tao. Bakit hindi niya nakikita? Ba't hindi mo hanapin mo muna ang sarili mo? Hanapin mo muna ang Panginoon. Paano mo siya makakadawang palad kung hindi mo hinahanap? Nasaan ngayon ang Panginoon? Ito lang kapatid, makikita mo. Ang Diyos ay nakaupo sa puso natin. Ikaw ang makakaramdam nun. Iliban nun. Wala. Ikaw lang makakaramdam. Ibinibigay ng Diyos yung discernment sa iyo. Kung ikaw isang lalaki ng Diyos, kung ikaw ay anak ng Diyos, alam mo sa sarili mo kung ano ang nararamdaman mo o nakikita mo sa mundong ginagalawan natin. Meron ng maraming palatandaan, kapatid. Nakita ninyo, mga bulang Kristo, bulang pastor, bulang propeta, nagsisilitaw lahat. Makikita mo sila sa mga bunga. Makikita mo sila sa mga bunga. Kung ano ang bunga, tandaan niyo, doon nyo makikita. Makikita at makikita niyo. Hindi pwedeng hindi nyo makita dahil kayo ang nakakakita. Kayo ang nakakakita, kapatid. Tandaan niyo. Lalong nangyayari ngayon mga sabot, mga pandemya niyan. Makikita mo kung bakit ganon ang nangyayari sa mundo ginagawa mo. At tumingin ako at narito, isang kabayong maputi at yung nakasakay dito ay may isang busog. Nakita niyo, no? May isang busog. Kung makikita niyo, bakit ganyan ang nangyayari ngayon sa mundong ginagalawan natin? Dahil sinabi niya, kung meron kayong banal na sulatan, tingnan niyo sa Isaiah 56. Kaya hanggang 11 hanggang 12 yan. Makikita niyo, may isang pastor. Makikita niyo, busog. Wala siyang kabusugan. Wala siyang kabusugan. Kung titignan mo, lahat gusto niya tanggap siya ng tanggap. Wala siyang pakialam kung anong nakikita, kung anong nararamdaman ng mga tao. Isang pastor na kanin ito. Hindi siya makataon dahil sa busog. Nararamdam niya mismo. Busog siya sa kapangyarihan. Busog siya sa material. Pero hindi siya busog sa spiritual, kapatid. Dahil meron siyang agenda sa buhay niya. Meron siyang agenda. Siya rin yung sinasabing, bulang Kristo, bulang propeta. Nukukunwaring mga anghel. Sinabi sa banal na sulatan, 2 Corinthians 11:14. At hindi katakataka. Nakita niyo? Sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ito ang nakikita ngayon. Ito yung sinasabing 4 na kabayo, yung puting kabayo na yan. Yan. Kung halimbawang binibigyan kayo ng kaalaman ng Diyos, kung binibigyan yung karunungan, makikita nyo, magduduktong-duktong yan. Kung interesado kayo, kung nakapokus kayo
mafe-feel nyo, mararamdaman nyo, kapatid, kung gaano kahirap at dagan tayo. Kapatid, yan lang ang sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo, maraming pinagdadaanan. Lahat tayo, iniisa-isa natin yan. Lalo na ngayon. Mahirap na sinasabi ko sa inyo, magbintang. Mahirap magturo. Kaya nga, etong dumarating, mahirap din humatol. Ikaw ang nakakaalam. At hindi mo tanong sa taas na hindi ka mamali. Hindi ka maligaw o hindi ka malis kung sino yung tao na yun. Kapatid, ito lang ang kadagang sasabihin ko sa inyo. Ang Diyos, hindi siya iinom sa maruming kopa. Tandaan, ang Diyos ay kahalusan. Iinom siya sa malinis. Sa malinis. Lalong dumarating ngayon pang mga salit niya. Ulitin ko. At nang buksan niya ang ikalawang tatak at narinig ko sa ikalawang nilalang na may buhay. Ito magkakasama itong apat na kabayan nito. Ito yung kumakatawan o kinakatawan. At nang buksan niya ang ikalawang tatak ay narinig ko ang ikalawang nilalang. Nakita mo pangalawang nilalang. Ng buhay na sinasabi, halika! At may lumabas na iba, kabayo, ng kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkalooban mag-alis sa lupa ng kapayapaan. Nakita ninyo? Binigyan siya ng authority. Natanggalin ang kapayapaan. Natanggalin ang lahat ng mga gumagawang mabuti sa mundong ginagalawan natin. Ito na yun. Tinatanggalan ka ng karapatan. Kinukuha niya dahil hindi natin alam ang paraan ng Diyos. Kaya nga, bawat bagay kailangan mong makinig ng salita at dapat maintindihan mo. At nang buksan niya ang ikalawang tatak at narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika, at may lumabas na ibang kabayo ng kabayong mapula. At ang nakasakay dito, pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan sa isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Nakita niyo? Ito yung salot na dumarating. Mapulang kabayo. Binigyan siya ng tabak. Parang nangyari ni Job. Nangyari kay Book of Job. Sabi ng Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos kay Satanas. Sige kanya. Huwag mo lang gagalawin yung katawan. Huwag mong papatayin. Gawin mo na ang gusto mo. Huwag mo na siyang kikitilin. Alam mo ba ginawa ni Lucifer sa kanya? Naubos lahat ng katawan. Naubos lahat ng mga kaibigan. Ultimo yung asawa niya. Lumahit sa kanya. Ultimo yung anak niya namatay. Higit pa ba tayo kay Job? Nakita niyo nangyari sa kanya. Eto na naman. Kaya nga sabi ko nga sa inyo yung apat na kabayo na to. Dapat marinig nyo, maiintindihan ninyo, magbasa kayo ng banal na kasulatan. At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan. Nakita mo? At upang magpatayan sa isa't, binigyan siya ng isang malalaking tabak. Nakita nyo, hindi nyo ba napapasin? Nagkakabunggu-bungguan ngayon. Nagkakaroon ng bahabahagi. Ang iba ay nagpapatayan. Ang iba ay nagsasarili. Hindi nyo ba napapansin ngayon? Dahil ipinapakita na ng Diyos ang nangyayari ngayon. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, eto na. Narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay. Nagsasabi, halika at tumingin ako. At narito ang isang kabayong maitim. Yung nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig na gitna na apat na nilalang na buhay nagsasabi sa isang denaryo. Yung sinasabing timbangan, nakikita niya mismo.
Ang Diyos mismo, nakikita niya, tinitimbang niya lahat. Kung gumagawa ka ng masama o gumagawa ka ng mabuti. Ito, dala-dala niyang timbangan. Tinitimbang niya kung gaano kataas, kung gaano karami ang ginawa mong kasamaan. Dahil siya mismo ay kukunin ka. Kahit sa ayaw mo sa gusto mo. Dahil saan kang kukunin. Kaya nga, anong iiwan mo ngayon sa Panginoon? Anong legacy? Nag-iwan ka ba sa Diyos? Nag-iwan ka ba sa Panginoong Jesucristo? Na legacy? Tinatanong ko kayo. Tayong lahat. Kaya nga, hanggat maaga sa nangyayari sa mundong ginagalawan natin ito, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti. Dito mo makikita mo. Lahat ng nangyayari. Lahat ng nangyayari ay kalooban ng Diyos. Siya ang nakakalam natin. Siya ang nakakalam natin. Hindi natin pwedeng questionin ng Panginoon. Siya ang naglagay. Siya rin ang mag-aalis. Wala kang karapatang magreklamo, kapatid. Boom! Pag ikaw ay nagreklamo, hahabulin ka ng Espiritu. Yan. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo. Ngayon makikita mo, basahin natin. At narinig ko ang gaya ng isang tinig na sa gitna ng apat ng nilalang na buhay. Nagsasabi sa isang denaryo, sa isang takal na trigo, at isang denaryo 3 takal na sibada. Huwag mong ipahamak ang langis at lupa. At nang buksan niya ang ika-4 na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-4 na nilalang na buhay na nagsasabi, halika! At tumingin ako, narito, ang isang kabayong maputla. At nakasakay dito may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. Nakita niyo? Ganyan ang nangyayari ngayon. Ito yung dalang-dalang maputlang kabayan na may dalang salot. Dala-dala niya. Nasa likod ang kamatayan. Pupuli ng buhay ninyo. Meron pa tayong oras para makalapit. Makadampalad natin ang Diyos. Kapatid, alam na natin sa sarili natin kung ano ang mga kasalanan natin. Bakit hindi mo pagsisiyan? Bakit hindi mo pagsisiyan? Kung ang Panginoon sa Kristo nakita mo, binayubay ang kanyang katawan. Binayubay. Nakita nyo ba? Naramdaman nyo ba? Kung paano sinusugatan ang katawan ni Kristo? Kung paano tinutusok ang kanyang katawan? Naramdaman mo ba sa sarili mo? Ba't hindi tayo magbulay-bulay ngayon, kapatid? Sa nangyayari ngayon, sa pandemya. Yung dalang-dala nila, dala-dala ng 4 na kabayo nila. Ganong kabigat ang nangangabayo. Siya'y kumakatawan, mga labgim na mangyayari sa mundong ginagalawan natin. Isa, digmaan o patayan. Pangalawa, salot ang dala nila. Pangatlo, gutom ang dala-dala. Pang-apat, bulahang Kristo, bulahang propeta, bulahang pastor. Nagpapanggap sila. Pero hindi sila pinasiyahan ng Panginoon. Hanapin natin yung tao na yan. Mararamdaman mo kung sino. At darating ang isang tagapagligtas ng ganon. Ang isang kakambili sa atin. Ang siyang magbibigay ng guidance sa atin. Igagay tayo sa magandang bagay. Ilalagay tayo sa tamang lugar. Ilalagay tayo sa tamang tuwid. Ilalagay tayo mismo sa tamang tungtungan. Ngayon, makikita ninyo, ang Diyos ang siyang gagabay sa inyo. Alam niyo, kapatid, kung alam niyo lang, sa nangyayari ngayon, hindi na kaila sa atin para sa atin. Lahat tayo nagiging aware sa nangyayari. Ang daming nangyayari ngayon sa buhay natin. Ba't hindi natin bigyan ng pagkakataon ang sarili natin? Bigyan natin ng chance. Kung bumagsak ka man, kung nagkapa ka man, muling itatayuli ang tabernakulo ni David. Tandaan, merong magbubukas at magbubukas. Hindi nga lang natin gusto mo.
Nanggaling sa ugat. Tandaan nyo, nanggaling sa ugat ni David yan. Nanggaling sa Judah yan. Siya yung magbubukas na hindi natin alam. Siya magbubukas. Sa ugat ni David. Hanapin nyo ang ugat ni David. Hindi natin alam kung sino yung sa dami ng tao sa buong mundo yun. Nanggaling siya sa Judah. Hanapin yung tao mo. At makikita niyo. Kung ang tao nagpapakasto. Kung ang tao matino ang isip, matino ang laman. Tayo po tumayo at manalangin. Diyos na mahabagin, kami po ay narito sa oras ito. Muli, binigyan mo ng banal na salita na mutawid sa pinantik na lumalabas sa bibig namin. Naway makapulutan ng aral ang bawat isa, lalong-lalo na mga naman sa FBI. Makapulutan sa aral ng aral. Diyos na mapagmahal o biyaya na binibigay sa amin. Ikaw na po ang nakakaalam sa amin. Patnubayan mo kami. Bigyan mo kami ng kaalaman at karamdaman na makabasa ng kaisipan o puso nila. O yung sinasabing discernment na binibigay mo. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam. Diyos na mapagmahal. Pinaglilingkuran namin. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong mapagpala. Ang iyong mapagpala, Panginoon, para makasunod ka. Salamat, Panginoon. Niluluwalhati ka namin. Minsan pa, patnubayan mo kami sa lahat ng lakad natin. Huwag mo kaming pababayaan. Lalong-lalo, nauulit ko po ang pandemya. Pwede niyong tanggalin. Pwede niyong alisin. Pwede niyong sunugin. Na alam namin kung kami sa ngayon inaangkin namin ang Isaiah 54:17, Romans 8:31, Jeremiah 33. Ang 54:17 pa rin. Kahit mismo atomic bomb, kahit ganyan, kung meron pananampalataya, kung nandito po kayo, Panginoon, hindi kami matatakot. Kung ano yung sinabi niyo sa Romans 8:31, Panginoon, wala lang iba aming sinasamba. Kundi Panginoon Jesucristo, amang banal na makapangyarihan. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Para pakalatin natin.